Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ho natin sa YouTube at Facebook, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa atin sa DZWB, welcome to the program. At mag-iingat po sa pagmaneho. Exciting afternoon because we have one of the most exciting young stars today. Alam niya that she's one of my favorite girls in the world. I love her. Naitay Kapuso, ayan na. Please welcome, Herlene Budol. Thank you for being here. Thank you po, Tito Boy. Sana hindi kayo magsawa sa akin. Hindi. Pero gusto ko yung fierce walk na yan, no? Binibining marikit walk. Ang Binibining ganda. marikit. Hindi, sigurado at, you know, ibang klase. How do you do Pag it? ganyan, ho? O pag ganyan? Pag ganon. Sige nga. Oo. Hindi ko nga alam kung marunong pangaho ako, Tito Boy. Pero Ganda. this is the new. Ganda naman. Wow. Ladies and gentlemen, Binibining Marikit. Ang taba ako ngayon, Tito Boy. Maraming salamat. Hindi tama lang. Tama lang. Yeah, tama lang. Tatabaan mo ako. Pero unang-una muna, congratulations. I'm really proud of you kasi nakita kita nung nag-uumpisa. And malayo nang narating pero malayo pa ang lalakbayin, ika nga. Opo. Pero nakaka-proud na kung nasaan ka man ngayon. Imagine, the very first time I met you, tapos fast forward to today, you're the lead star of Binibining Marikit. Di ba? Pero you're enjoying a certain amount of success ngayon, isang klase ng tagumpay na pinaghirapan mo. Ano ang disadvantage ng success na ito? Yung parang ang daming nanguhusga sa'yo na parang deserve ba ni Herlene na kung nasaan siya ngayon. Ang daming hindi bilib. Pero nasa point po ko na wala akong pakialam sa lahat ng mga sasabihin sa akin ng ibang tao. Basta to hindi ko nakuha ng madali lang, Tito Boy. Pinaghirapan ko po to kung nasaan po ako ngayon. At sisiguraduhin ko po na talagang hindi ko po sasayangin yung binigay sa akin ng Panginoon para po mas marami po akong ma-motivate na ibang tao at ma-inspire na kung kinaya ko, kakayanin nyo din. At saka, salamat for saying that. Kasi ang dami-daming tao who take inspiration in your journey. Na para bagang ganda ng paglalakbay niya. Nakita namin siya. Ako, hindi ko malilimutan yung house tour mo, yung umaakyat-akyat ka. Hindi ko malilimutan yung relasyon mo sa mga kapitbahay mo. Hindi ko malilimutan ang relasyon mo sa iyong pamilya. But disadvantage ba na you're successful today, pero hindi mo masyado nakakasama ang pamilya mo? Medyo po. Medyo mahirap po yung part na yun. Na parang nararamdaman ko, Tito Boy, na para akong OFW. Na nararanasan ko ngayon yung tipo ng ako lang mag-isa kumakain, natutulog ako ng ako lang mag-isa. Doon ko napatunayan sa sarili ko na tama pala ng pagpapalaki sa akin yung pamilya ko. Naakala ko dati na parang nagagalit pa ako, bakit puro ako na lang ba inuutusan nyo? Ako lang ba tao dito? Pwede naman siya. Yung pala, inire-ready lang ako ng pamilya ko para pag dumating yung araw na mag-isa na ho ako, kakayanin kong pagluto yung sarili ko, ipaglabay yung sarili ko, na hindi ako aasa sa ibang tao. Pero habang nangyayari yun, di ba, pagbata ka, ang dami mong complaints. Oo, bakit ako na naman? Ano ba naman to? Utos naman ng utos. Yung pala, Tito Boy, ito po yung pagkakataon para sabihin ko sa lahat ng mga kabataan na ngayon, hindi kayo inaalipin ng pamilya nyo, inire-ready lang kayo na maging independent kasi dadating yung araw na wala na sila sa tabi mo at mabubuhay ka ng ikaw lang mag-isa, kakain ka mag-isa, matutulog ka mag-isa. At sulitin mo na yung mga pagkakataon na kasama mo sila. At dito mo rin ma-realize kung gaano kahalaga ang pamilya. Sobra po, Tito Boy. Diba? Sobra. Ako, ang QC lang ang Tito Boy, pero siguro minsan sa isang buwan di ako nakakauwi. Oo. That's a downside, ika nga, ng yung sakripisyo po. Tama. Na meron po. Pero kahit sinasabi natin na lahat ng ito ginagawa ko para sa pamilya ko. Di ba? Pero balikan lamang natin,
because I've always wanted to talk to you about your journey and some very important issues yung pinagdaanan. Number one, ito talaga noong mga panahon na tinatawag kang hipon, Opo. tatanggapin ko to ha, bilang kaibigan, bilang Tito Boy, nasasaktan ako noon. For many reasons. No? Number one, hindi ako agree. Number two, parang nakakapanliit. Ikaw ba may mga moments no, na pag tinatawag kang hipon, may pain? Tito Boy, hindi lang pain yung nararamdaman ko dati. Talaga nakipagsuntukan ako pag may nalalait sa akin. Hindi naman ako perfect, Tito Boy. Sabi ko nga, siguro naman. mas naging strong lang ako magsalita ngayon. Pero Tito Boy, dati talaga nakikipagbubugan ako kapag may nalalait sa akin. Kasi parang, buong buhay ko ba, kailangan ko bang malait muna bago ko ma-appreciate ng mga tao na kapaligid sa akin. Doon ko na-realize na the more na inaasar ka, the more mo i-motivate yung sarili mo na mali sila. Okay. Gamitin mo yung pagkakataon na pang-aasar nila sa'yo, yung imperfection mo, mahalin mo yun. Tapos magiging perfect ka sa paningin mo. Right. Specifically yung hipon. Was there a time na sasakyan ko na lang para less pain? Dumaan ka ba doon? Nung kumikita na po ako dahil sa pantawag nila sa aking hipon, okay sige, asarin nyo lang ako. Kumikita ako, napapalamang ko pamilya ko dahil sa pang-aasar nyo. Oo. Pero Yun lang. tingnan mo naman, ang ending beauty contest, I mean, look at you today. Di ba? Yun lang ang gusto kong sabihin. Tingnan niyo po sa Herlin today. Buo ang pagkatao. May isa pa. Pero Tito Boy, ayoko pong sabihin nila na parang ganun na ba ako ka-success? Hindi ho. Tumitingin pa rin po ako sa presyo ng mga bilihin. At syempre, nandito pa rin po ako sa punto na hindi ho ako perpekto. Kunin nyo lang po yung mga magaganda kong nagawa, pero wag yung mga pangit. Kasi hindi po ako yung tipo ng taong sinasamba. At talagang ako po tao lang nagkakamali. Kaya kukunin nyo lang yung mga alam yung tamang ginagawa ko, wag yung hindi. Hindi. Kaya nga sinasabi ko, malayo nang narating. Pero malayo pang lalakbayin. Malayo pa po. Oo, ang dami pa. Doon naman kasi masakit din pakinggan yung, sinasabi nila bobo ako. Naririnig ko yun. Oo. How painful was that? Tito, pwede ko pong i-share po sa kanila na Go ahead. isa po kayo sa nag-mentor sa akin. Hindi nila alam masyado yan. Pero Opo. kaya nga sabi ko, kahit paano ako bahagi ng iyong paglalakbay. Pero nagkasalubong tayo. Nakita ko kung how hungry you were to learn. Gutom na gutom kang Sobrang matuto. patay gutom ko po. Sobrang patay gutom para matuto. Opo. Okay, naalala ko yun. Herlin, ano yun? I mean, pag nasasabihan ka nun, anong reaksyon mo? Kagaya nga po na sinabi ko sa Your Honor, kala Buboy, kala Tuesday. Sinabi ko po, neto ko lang po na-realize na hindi lang po pala ako yung bobo dito. Lahat po, shoutout nga pala sa mga bobo dyan. Marami tayo, tanggapin nyo lang. At saka, Tito Boy, may mga bagay po akong alam na hindi po nila alam. Tama. May mga bagay po silang alam na hindi ko po alam. Kaya, mas okay siguro na yung tumatawag sa akin bobo, turuan nyo ako. Tapos, pag meron kayong mga bagay na hindi alam, tuturuan ko din kayo. Sabi nga ni Faith, may dala-dala kang notebook. Palagi po. Oo, nagsusulat ka ng mga bagong bagay na natututunan mo. At meron ka rin sinabi in that interview na hindi pala ako bobo. At totoo po yun, may alam ako na hindi nyo alam, may alam kayo na hindi ko alam. Kaya meron pa rin isang philosophy yan, di ba? Yung the power of not knowing. Nag-uumpisa tayo matuto sa mga bagay-bagay dahil nanggagaling tayo sa pwesto na hindi natin alam. Pero ang sakit nun, di ba? Sakit po na. Masabihan. Opo, bobo. Ikaw ba naman sabihan kong bobo? Rap-arapan, comment, behind your back, talagang sinasabi po sa akin, bobo ko. Pero hindi po para may mapatunayan po ako sa kanila, kundi para po patunayan ko sa sarili ko na kaya ko po mag-improve. And you wanna learn. Yes. Geologs, isa pa yan. Di ba? Geologs. Nakulang na lang sabihin na para bagang napakalaking disadvantage kasi lahat tayo nanggaling sa mahirap. Abo. Di ba? Pag sinasabihan ko noon na geologs, reaction mo noon? Okay, totoo naman ho eh. Correct. Oo. Totoo naman na geologs ako, ganun ako lumaki. Hindi kung paano ako magsalita. Sinusubukan ko naman din talagang baguhin po yung kung paano ako magsalita. Pero parang nagpapanggap po kasi ako kapag binago Tama. ko eh. So parang mas maganda po na makita nila kung sino po talaga ako. Para kapag nakita nila ako in person, yun pala talaga siya. Hindi siya, wala siyang sugarcoat na
ganito siya sa TV, ganito siya sa personal. As is po, open book naman ho ako kung wala akong tinatago sa inyo. Nung anong nakikita natin, siya yun. Opo. Palaaway, isa pa Opo. yun. Ay, sinabi ko nga po kanina, high school po ako po yung starter sa amin, pero ngayon po, may mga laban na lang po akong pinipili. Ano yung ibig sabihin ng starter? Starter Ng po. gulo? Ako kasi sumbungan kasi banlaki ko, tapos sasabihin sa akin, Budol, yung kabilang section parang binubuli ako. Ako po susugod doon. Okay. Talagang umabot po ako sa point na parang sawan-sawa na po sa akin yung mga guidance counselor. Tapos nag-hire na po ako ng mga kunyaring nanay ko, tita ko, para lang po hindi mapatawag yung pamilya ko. Kasi pag nalaman po na nakikipagbugbugan ako po bubugbugin ng tatay ko. Pero sabi mo ngayon, namimili ka na ng laban. Opo. Anong ibig mong sabihin? Hindi na, siguro nag-mature na po ako sa mga pamamaraan na hindi po dapat pala lahat papatulan. Kasi parang, sayang naman po yung pag-gain ko ng respeto sa sarili ko. Tito Boy, pinakamahirap po palang na-discover ko yung kung paano ko munang respetuhin yung sarili ko. And how did you do that? Nung simula po nung sumali ako ng beauty queen, kasi doon ko na-gain din yung respeto na binigay po sa akin ng ibang tao. Dati tinatawag lang nila ako, oy, Ipon, shoutout sa'yo, ganyan-ganyan. Ngayon, parang na-appreciate ko yung parang, hi, Miss Herlene, hi, Miss Budol, how are you po? Parang, pwede pala akong kausapin ng ganun din kung paano ko sila kausapin paumpisa at pabalik. And you earned that. Opo. Di ba? Ang hirap po nun. Oo. Kasi nung una po, wala po talaga akong tiwala sa sarili ko. Hindi ko na-appreciate kung sino ba talaga si Herlene. Ngayon po talaga, nasa focus po ako na love yourself. At saka, ngayon po, sobrang mahal ko na yung sarili ko. Hindi naman dahil inaangat ko yung sarili kong bangko. Uunahin nyo munang mahalin yung sarili nyo bago kayo magmahal ng ibang tao. At saka para din yung respeto nila sa'yo, solid. Ako, basta congratulations sa Binibining Marikit. Kapitbahay po yan ng Fast Talk. Bago po ang Fast Talk, ay napapanood nyo po ang Binibining Marikit. Congratulations. Thank you. How much of Binibining Marikit ay Herlene? Ano ho? Gaano kalaki sa Binibining Marikit si Herlene? And vice versa. Gaano kalaki, how much of you is the character? Parang buong buhay ko po ngayon, Tito Boy. Ngayong 2025, binuhos ko po. Yung buong lakas ko, buong effort ko, at talagang hindi ko naman po sinabing perfectong Herlene yung binigay ko para kay Binibining Marikit. Ginawa ko po yung best ko dito. I-describe mo nga yung character ni Binibining Marikit. Ano ba siya? Palaban? Ngayon po, nasa stage na po kami na lalaban na po sa Marikit. Kasi hindi palaging aping-aping. Parang nakakabwisit din talagang panoorin kung palagi kang binubugbog ng pang-aapi. Okay. Kailangan mo din na ipakita sa mga tao na hindi laging nabubugbog ang bida. Anong laban ang aatrasan mo, Herlene? Ngayon ho? Ngayon, sa buhay mo? Pamilya ko, hindi ko sila lalabanan. Oo. Kasi yun yung kinakatakutan ko, ang mawala ang pamilya ko. I know the story of Lolo. Yes. Oo. Takot na takot ka, no? Sobra po. Oo. Take me there. Bakit? Po? Bakit takot na takot ka sa konsepto ng kamatayan? Tito Boy, nawalan na ako ng lola ko. Oo. Ayun yung point na talagang bago siya mawala, 1 buwan na lang nagkaroon ako ng bahay at lupa. Graduate po ako. Nagkaroon po ako ng sarili kong teleserye. Nagka-crown po ako. Lahat po yung Tito Boy, 1 buwan lang. Halos 3 linggo lang hindi niya pa po naabutan, Tito Boy. Yun po yung gusto kong ibigay sa lolo ko bago po siya mawala. Kasi Tito Boy, hindi na matagal ang buhay ng lolo ko. Aminin ko na po kasi 87 years old, hindi na po biro yung laban na yun. Kaya ako po hanggat maaari, mas sinisipagan ko po, mas ginagalingan ko po para din po sa kanya. Kasi ayun, si tatay yung inspirasyon ko din po ngayon. Muuwi po ako madaling araw para lang po mag-hi sa kanya, tapos uwi din po ako ng QC. Kasi umiiyak po siya every time na magbibideo call sa akin, nak, umuwi ka naman. Akala niya po pinipili kong hindi umuwi. Minsan, pinipili ko na lang din po matulog. Oo, doon tayo nag-umpisa. Ba't babalik ka sa pamilya mo? Opo. Diba? Let's do fast talk. Okay? 2 minutes to do this and our time begins now. On. Herlene, maganda? On. Maganda, Marikit. Marikit. Maalindog, kaakit-akit. Maalindog. Mas yumaman, mas gumanda. Mas
Parehas na lang. Walang pakialam, maraming nakikialam. Maraming pakalamera. Dog show, live show. Dog show. Mas masakit, mabudol, mabundol. Mabudol. Mas mahirap, mag-move on, mag-English. Mas masarap, ma-in love o gin bilog. Gin bilog. Mas nakakainit ng ulo, bashers, traffic. Traffic. Mas gwapo, si Tony o si Kevin? Parehas. Oo, hindi. O depende. Magubad sa pelikula. Depende po. Oo, hindi o depende. Manligaw ng lalaki. Depende rin po. Oo, hindi o depende. Magka-boyfriend ng politiko. Depende rin po. Oo, hindi, depende. Sumali ulit sa pageant. Depende pa rin po. Oo, hindi, depende. Makipagbalikan sa ex. No. Sarili muna o pamilya muna? Pamilya. Pag-ibig, karera. Karera. Single, taken. Single. Lights on or lights off? On and off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Mensahe para sa sarili? Kaya mo yan. Laban pa. Sa ating magbabalik ay makakasama po natin ang isa sa mga leading men ni Herlene sa Binibining Marikit. And I'm talking about Kevin Dasom. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang Fast Talk with Boy Abunda. We're back on the show with Kevin. Kevin, welcome to the program. Thank you for having me. Ang hindi namin alam, Kevin, paki-translate na lang ako, ang hindi namin alam ay artista ka pala sa Thailand. You're artist in Thailand, huh? No, I was about 11 years ago. 11 years ago, you were an actor in I Thailand. was, yes. Uh-huh. I did a couple of teleseries and one movie. Oh, okay. And then I left the industry in 2018. But did you also model? Because you look like... Did you model? Yeah, a little bit. A little bit. bit too much. Sino, a little bit too much. Sino yung mga nakasama niyang artista sa Thailand? Kilala mo si Mario Morer? Yeah, I know. We had the same agent when I first started modeling. When I was 16, Oh. we had the same, Pico Ko. But he passed away 5 or 6 years ago. Really? We know him because he came to the Philippines and He I did did a have couple of interviews with Mario. Yung mga artista ngayon, I mean, current actors in Thailand, sila Metawin, Win. Do you know Win? I know of him, but I'm not. You know of him. Not close to. Si Bright, I mean, all these, you know. No, that's a new generation. That's a new generation. Yeah, what she says to me is I'm old a lot. No, talaga? Ikaw daw ang nagtuturo sa kanya mag-Tagalog. Konti lang ho. Ano yung parati mong sinasabi? Ano yung itinuturo ni Herlene sa'yo? Be careful lang. She just teaches me what not to say. You know, but she also like a lot of things, a lot Like? of good things to say. Like? Her favorite words to me are panot. Dali na. Alin, panot? Do you know what panot Yes, is? she does. Parang nakaka-insulto ka. Sandali, she, Kevin, magkaintindihan tayo. Sinadya mo talaga na panot yung una? what she says to me. No? Okay. So, panot, ano pa? Dali na. And then, Dali na. Yeah, dali na. Okay. And then pangit, like to my hair. Alam mo, all the time. namumuro ka na. Sino bang dinasabihan mo ng pangit? Ayaw ni Chang Susan. Okay, pangit, and then? What else do you say? the one you shouldn't say. You know the. Wag. Wag. Okay, you are Thai Irish. Yes. Okay. I'm really interested to know how do you guys Thai Irish? How do you love? How do I love? Yeah, I mean, well, I won't talk about Thai Irish side because I know a couple of Thai Irish who have the whole thing about love is a little twisted. You know what I mean? Okay. Like I don't think love is an individual, personal thing. I think love is just love. it's universal. Yeah, it's unconditional. It's magical. Okay. You know, I don't think. Whether you're Thai or Irish or Yeah, Filipino. Exactly. What is the most beautiful thing about Binibining Marikit? Being able to work with Herlene, being able to work with Mama Pokwang, Tony, and everybody on set. Do you find Pokwang really gorgeous? Yeah. It's you. A lot of people ask. Because she like, is. Yeah. A lot of people will say like, oh, physical appearance, right? Or they talk to me about that because I'm part of the pageant industry, right? But you know, these beautiful, gorgeous. That's right. You know, it goes beyond. You have to look beyond that. Si Kevin was the manhunt
Winner. International, yes. International Yeah, yeah. winner. Okay. Halimbawa lang, kasi pareho kayo galing sa pageantry. Kung meron tayong itatanong kay Kevin, anong gusto mong itanong? Parang Q&A. Ha? Itanong nga natin. Ay, provide to yourself. The question you want to yourself. What makes a man handsome? I think charm, character, personality, charisma, a lot of emotional intelligence. I think stoicism is a big one. Malalim yun, ha? Stoicism. Di ko You have to alam be spelling. stoic. Anyway, go. Yeah, I think a lot of those qualities as well. You know, being a modern day, I would say a classic gentleman in modern day society, that as well. But Kevin, welcome to the industry and congratulations Thank for you, being thank part of Binibining Marikit. Is that lights on or lights off? Lights on. Oh, you got to see everything. Okay. Chocolates or happiness? Happiness. Best time for happiness? Best time, all the time. All the time. Yeah. So all the time, you're welcome to this country. Maraming salamat. Perlene, imbitahan mo ang lahat. Ayan, iniimbitahan ko po kayong manood. Araw-araw po yan, Monday hanggang Biyernes ng Binibining Marikit. Siyempre, alas 4 po ng hapon. Pagkatapos po nun, Fast Talk. Fast talk. Perlene, Kevin, maraming salamat. Maraming thank you. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. Goodbye for now, see you tomorrow, and God bless.